Si Emmanuel Hung Atienza ay isang Pilipino-Chinong personalidad sa social media, modelo, at tagapagtanggol ng kalusugang pangkaisipan na kilala sa kanyang malikhaing pagpapahayag at pagiging bukas tungkol sa usapin ng mental health. Kilala siya sa kanyang kaakit-akit na personalidad na nagbigay sa kanya ng bansag na Konyo Final Boss dahil sa kanyang mahusay na paggamit ng wikang Ingles at nakakatawang estilo. Naging tanyag siya sa mga platapormang tulad ng TikTok at Instagram. Si Atienza ay ang bunsong anak ng Pilipinong television host na si Kim Atienza at ng konserbasyonistang Taiwanese na si Felicia Hong at apo ng Pilipinong politiko na si Lito Atienza. Noong Oktubre 2025, natagpo ang walang buhay si Atienza sa kanilang tahanan sa Los Angeles, California, sa edad na 19. Si Atienza ay ipinanganak noong February 8, 2006 sa Maynila, Pilipinas. Siya ang bunso sa tatlong magkakapatid, sina Jose III at Eliana, at anak ng Pilipinong personalidad sa telebisyon na si Kim Atienza at ng konserbasyonistang Taiwanese na si Felicia Hung, na siyang pangulo ng Philippine Eagle Foundation. Lumaki siya sa isang dalawahang wikang tahanan kung saan Ingles ang pangunahing ginagamit na wika. Nag-aral si Atienza sa Chinese International School Manila noong kanyang mga unang taon at kalaunan ay nagtapos ng sekundaryang edukasyon sa International School Manila. Noong 2024, lumahok siya sa Parsons School of Design Summer Academy sa New York, kung saan kumuha siya ng intensibong kurso sa sining at disenyo. Ibinunyag din ni Atienza na siya ay inaabuso noon ng isang babaeng hindi pinangalanan na dating naging yaya niya noong bata pa siya. Ayon kay Atienza, ang naturang babae ay madalas magsalita at manakit ng pisikal. Nagbanta sa kanyang buhay at pinilit siyang makipaglapit noong siya ay bata pa lamang. Sinimulan ni Atienza ang pagpo-post ng malikhain at makabuluhang nilalaman sa TikTok at Instagram kung saan siya nakilala dahil sa kanyang magaan na sense of humor, mga puna tungkol sa mga isyong panlipunan at tapat na pagpapahayag ng sarili. Ayon sa kanya, nakatulong ang TikTok upang malampasan niya ang kanyang mga pinagdadaanan na iniuugnay niya sa therapy, mga bagong kaibigan at bagong kapaligiran. Dahil sa kanyang kaakit-akit na personalidad at talas ng isip, binansagan siyang Konyo Final Boss na tumutukoy sa kanyang malinaw na accent sa Ingles at nakakatawang estilo na madaling makarelate ang marami. Minsan niyang tinanong kung ang pagiging mahusay sa Ingles at ang bansag na Konyo Final Boss ay nangangahulugang mas mababa ang kanyang pagka-Pilipino. Ngunit natawa siya at sinabing, Hindi naman ako nagiging mas kaunting Pilipino dahil doon. Noong 2023, sumali siya sa Digital Influencer Division ng Sparkle GMA Artist Center na tinatawag na Status by Sparkle, na inilarawan siya bilang isang up-and-coming influencer, fashion lover, at Gen Z personality. Aktibo rin siya sa modeling at fashion at dumalo sa mga workshop ng Farah Models Philippines at Coco Rocha Model Camp sa New York. Ginawa niya ang kanyang runway debut sa Bench Fashion Week noong 2022. Bukod sa aliwan, sining din ang isa sa mga hilig ni Atienza, lalo na sa art at photography. Nagsilbi siyang pangalawang pangulo ng Photography Club sa International School Manila at nagkaroon din ng sariling online page para sa kanyang mga likhang sining. Nakatrabaho rin niya ang stylized studio ni Liz Uy at mga litratistang sina Mit Quezon at Doc Marlon Pecho para sa isang chic photoshoot. Namuhay si Atienza ng isang aktibong pamumuhay, lumalahok sa mga aktibidad tulad ng gymnastics, ballet, rock climbing, free diving at swimming noong panahon ng kanyang pag-aaral. Noong 2018, lumahok siya bilang student-athlete sa British School Manila Spring Invitational Gymnastics Meet, kung saan siya ay nanalo ng ilang medalya. Noong 2019, matapos ang isang pagtangkang magpakamatay, si Atienza ay unang na-diagnose na may clinical depression. Gayunman, sinabi niya na ang gamot na ibinigay sa kanya noon ay hindi angkop sa kanyang kalagayan.
Sa unang bahagi ng 2022, sumailalim siya sa mas masusing pagsusuring pangkaisipan at natuklasan na siya ay may complex post-traumatic stress disorder, CPTSD, bipolar disorder, at attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, na may mga katangiang borderline at paranoid. Sa isang panayam niya sa Tatler Asia, ibinahagi niyang bahagyang sanhi ng kanyang mga problema sa kalusugang pangkaisipan ay ang pang-aabusong naranasan niya mula sa dating yaya noong siya ay bata pa. Inamin din ni Atienza na nagsinungaling siya sa kanyang therapist tungkol sa pagiging maayos niya dahil natatakot siyang biguin ito. Ibinunyag din niyang nagkaroon siya ng relapse sa pananakit sa sarili sa kanyang kaarawan noong 2024. Ayon sa kanya, sumailalim siya sa masinsinang therapy sessions sa Los Angeles upang harapin at maproseso ang kanyang mga nakaraang trauma at ibinahagi rin niyang siya ay nalason at inabuso. Pagbalik niya sa Pilipinas, sinabi niyang iniwan niya ang mga hindi malusog na gawi, kapaligiran at relasyon. Noong Agosto 2025, lumipat siya sa Los Angeles, California. Si Atienza ay malawak na kinilala dahil sa kanyang pagsusulong ng advokasya para sa kalusugang pangkaisipan at sa kanyang mga proyekto para sa kabataan. Noong 2022, itinatag niya ang Mentality Manila, isang organisasyong pinamumunuan ng kabataan na layuning alisin ang stigma sa mga may karamdaman sa pag-iisip at lumikha ng ligtas na espasyo para sa mga usapan tungkol sa mental health. Sa social media, ginamit ni Atienza ang kanyang plataporma upang talakayin ang mental health recovery, pribilehiyo at katatagan at madalas niyang hikayatin ang kanyang mga taga-subaybay na magkaroon ng pag-unawa at empatya. Ayon kay Atienza, hindi niya ginamit ang social media para kumita, kundi para sa kasiyahan ng pagpapahayag ng sarili at pakikisalamuha sa komunidad. Noong 2025, ibinahagi ni Atienza na nakakatanggap siya ng mga banta sa buhay mula sa Die Hard Duterte Supporters, DDS. Inamin niyang naiintindihan niya na konserbatibo ang Pilipinas, ngunit sinikap niyang labanan ang mga makalumang sistema. Sa huli, sinabi niyang pinili niyang i-deactivate ang kanyang TikTok account dahil nahirapan siyang mapanatili ang pagiging totoo sa online world. Noong Oktubre 22, 2025, si Atienza ay pumanaw sa kanilang tahanan sa Los Angeles sa edad na 19. Ayon sa Los Angeles County Department of Medical Examiner, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagpapatiwakal sa pamamagitan ng pagbigti. Ipinahayag ng kanyang mga magulang ang kanyang pagpanaw noong Oktubre 24. Inilarawan siya ng kanyang pamilya bilang isang maawain at mapagmahal na kaluluwa na nagdala ng kagalakan, tawa at pag-ibig sa buhay ng lahat ng nakakilala sa kanya, at binigyang diin nila ang kanyang katapangan at pagiging bukas sa usapin ng kalusugang pangkaisipan. Ibinahagi ng kanyang ama, si Kim Atienza, sa kanyang social media account ang isang video ni Eman habang inaawit ang Sailor Song ni Gigi Perez sa isang recording studio. Ilan sa mga Pilipinong personalidad tulad nina Isabel Daza, Geneva Cruz at Gabby Garcia ay nakiisa kay Eman sa pagtataguyod ng kamalayan tungkol sa mental health at sa tahimik na pakikibakang pinagdadaanan ng maraming Pilipino sa mundo.